Sound check. Amen. Sige po. Ayan, gutom na po ba kayo? Ay, opo, fasting po tayo. Amen. Praise God. So, this will be very short lang po dahil alam ko po, familiar na po tayo sa pag-aaralan po nating gabi. And alam ko po ngayon pa lamang po kumikilos na po ang Lord sa atin pong papag-aralan. So, papag-aralan po natin is about Jesus sends out the 12. So, dito po sa chapter na ito, may makikita po natin yung difference ng ministry po ng ating Panginoon. Dahil sa mga past chapters po natin, makikita po natin na si Jesus po ang gumagawa ng himala. Di po ba this April, nakita po natin yung different miracles, yung iba-iba pong ginawa ng Lord, pagpapagaling, pagpapalayas ng demonyo po, tsaka pagbuhay po sa patay kay Jairus po na pag-aralan po natin last time. So, dito po sa Luke 9, makikita po natin kung atin pong babasahin. Sige po, next slide po. So, verse 1 to 3 po, basahin po natin. When Jesus had called the 12 together, He gave them power and authority to drive out all demons and to cure diseases. And He sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. He told them, take nothing for the journey, no staff, no bag, no bread, no money, no extra shirt. Verse 4 to 6 po, whatever house you enter, stay there until you leave that town. If people do not welcome you, leave their town and shake the dust off your feet as a testimony against them. So they set out and went from village to village, proclaiming the good news and healing people everywhere. Verse 7 to 9, now Herod the Tetrarch heard about all that was going on, and he was perplexed because some were saying that John had been raised from the dead, others that Elijah had appeared, and still others that one of the prophets of long ago had come back to life. But Herod said, I beheaded John. Who then is this I hear such things about? And he tried to see him. So purihin po pagkakabasa ng salita ng ating Panginoon. Tayo po'y saglit na manalangin niya. So God, patuloy Panginoon na amin pong welcome ang iyong presensya sa gabing ito. Dalangin po namin Panginoon na sa mga oras na ito, patuloy na pagsama po ng iyong banal na Santong Espiritu sa aming pong mga puso, Panginoon, as we sit in these chairs, Panginoon, samahan niyo po kami, maramdaman at maranasan po namin ang iyong presensya, Panginoon. And Lord, tulungan niyo po ang inyong likod, Panginoon, na tanging ang kabutihan lamang po na yung salita ang patuloy na mabigkas at mabanggit sa oras na ito, Panginoon. Marami pong salamat sa inyo po namin binabalik ang pinakamataas na papulit pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so bago po natin ihimay-himayin yung verse na to, so magkaroon naman po tayo ng background check. So yan, nabanggit ko po kanina na yung mga past chapters po natin, we talk about how Jesus proclaimed the good news, at the same time kung paano po nag-minister si Jesus at nagpakita ng authority niya sa pagpapagaling and yung mga miracles na ginawa niya po dito. So dito po sa Luke chapter 9 verse 1 to 9, may shift na po sa ministry. Kumbaga, hindi na lamang po si Jesus yung gumagawa ng miracles at this time. Kung babalikan po natin yung verse 1 to 3 ng Luke 9, makikita po na binigyan po ni Jesus ng authority yung mga disciples to cast out demons, magpagaling ng mga may sakit. So, very timely po to kasi nakikita ko po siya as connected dahil tayo po ay may gagawing magbibigay po tayo ng tracts this coming Friday. Amen. So, excited na po ba tayo gumising ng maaga? Amen. Hindi daw. Amen. Praise God. So, bago po ang lahat, so, syempre po, nabanggit po dyan na tinawag po ng Panginoon yung 12 disciples. So, ngayon pong gabi, sino po ba yung 12 disciples natin? So, magkakaroon po tayo ng recitation. So, sino
in chorus na lang po, kung sino-sino po yung mga naaalala niyong 12 disciples para po may interaction naman po tayo. Yes. So, sino po? Si Matthew raw po. Sino pa po? Si Mark, si John. Sino pa? Si Peter, si Simon Peter po. Sino pa po? Si Bartholomew. Papa ko yun. Hindi. Ayan, sino pa po? Si Luke. Ayan, sino pa po? Ayan, so next slide po. Ayan, so sabay-sabay po natin basahin yung mga 12 disciples. Nababasa po ba natin? Ayan, so pababa po tayo. Simon to John, Philip to Thomas. Sige po, 1, 2, 3. Simon Peter, si Andrew, si James, si John, si Philip, si Bartholomew, si Matthew, si Thomas, si James, si Simon the Zealot, si Jude, si Thaddeus, and si Judas Iscariot po. So, sa kanila po sinabi ng ating Panginoon, sila po ang binigyan ng Lord ng authority na magkaroon po ng power to cast out demons, magkaroon po ng kapangyarihan na gumawa po ng himala sa kanilang pong pagmi-minister po. Ayan, so number 1 na po agad tayo. Sabi po dyan sa verse 1 to 3, when Jesus had called the 12 together, He gave them power and authority to drive out all demons and to cure diseases. And He sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. He told them, take nothing for the journey, no staff, no bag, no bread, no money, no extra shirt. So makikita po natin dito sa sinabi ng Lord, medyo nagtaka lang po ako sa verse 3 po na sinabi po dun ni Jesus na huwag po silang magdala ng tungkod, ng bag, ng tinapay, or ng pera. So sa panahon po natin ngayon, kapag tayo po ay nagmi-minister or naghahayag po sa iba't ibang mga subdivisions natin sa ating mga Bible groups, ano po bang una nating dala? Siyempre, kailangan natin ng bag. Siyempre, doon po nakalagay ang ating mga Bible, ang ating mga essentials. And at the same time po, kailangan natin ng pera. Di po ba, kung wala tayong transfer, na po bang ginagawa natin? Commute. Kung ayaw natin mag-exercise, di po ba nagko-commute po tayo? Di tayo naglalakad. Kasi syempre po sa panahon ngayon, sobrang init po. Di po ba, pumapatak na po ng 40 degrees Celsius ang Cavite ngayon. So grabe po yung climate change na nararanasan po natin. So sabi rin po dito, so kaya po ba natin gawin yung sinabi ni Jesus na wag po tayo magdala ng mga sumusunod? Sobrang init po. Ang pinaka-essential po ngayon na kailangan natin ay payong tsaka tubig at ifan po. Yan po yung modern ngayon. Di na pamaypay lang ifan na. So make sure na naka-charge ang ifan. Ayan. So unang tingin po, nakakapagtaka po na bakit po sila sinugo ng Lord, pero wala po silang dala. Wala po silang sapat na gamit. Kapag po tayo nagta-travel, sino po dito yung nagta-travel? Ayan, so kapag sabihin natin kapag nagta-travel tayo, 2 days lang yung trip, pero 2 maleta na yung dala. Ayan, so ang dami ng dala. Di po ba? Kasi mas magandang ready po tayo. Di po ba? Mas magandang prepared tayo. Kaya sabihin natin, bakit may kaldero dyan sa maleta? Di ba? Kumbaga Girl Scout, kumbaga Boy Scout ang atake po natin. Pero sabi po sa Philippians 4 verse 19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. So nais po ng Lord na hindi po tayo mag-depend on our own resources, but to depend on Him. Sabi po dyan ng Lord, sabi po dyan sa slide po natin, God calls first before He sends. So bago niya po ipadala yung mga disciples sa kanya-kanilang mga mission, so kinausap po muna sila ni Jesus. Binigyan po sila ng instructions, ano pong gagawin. Kasi for sure, sa next verses po natin, malamang sa malamang, may mga katanungan din po yung mga disciples at this time. Kumbaga, ang tanong siguro, mga tanong nila, bakit kami? Bakit hindi kami magdadala ng ganito, ng ganyan? And sabi po sa next bullet natin, His power is greater than our weakness.
So ito po ang mga nakikita kong kasagutan sa mga possible na question ng disciples at that time. And sabi po niyan sa pangatlo, we are to depend on Him, not on our own resources. Minsan po kasi tayo, bago po tayo sumunod, gusto natin, kompleto na tayo. Di po ba? Bakit po tayo sasabak sa isang laban na hindi naman po tayo handa? Kasi nandun po yung fear na baka matalo tayo, sabihin natin sa laban, wala tayong panangga, wala tayong sandata. So, kapag lumaban tayo, sino matatalo? Hindi po ba tayo? So, minsan po, kadalasan, ayan, ganun po yung thinking natin. Pero ayun nga po, may mga pagkakataon po na tinatawag po tayo ng Lord na sumunod sa Kanya kahit hindi pa malinaw ang lahat. And it's okay po. Kasi po, ito po ang way na tinadas po tayo ng Lord para matuto po tayo na magtiwala po sa Kanya. Ayan, sabi po dito, faith begins where control ends. Kapag wala ka ng mahawakan, doon po natin mas nare-realize ang ating Panginoon kung gaano po siya katapat sa ating mga buhay. Amen po ba? So, hindi naman po pinagkulang ng Panginoon yung mga disciples at that time kasi kahit wala po silang bags, wala po silang money, wala silang bread, pero to think na binigyan sila ng authority ng Lord to cast out demons, pagpagaling ng sakit. Di po ba gaano ka sarap sa pakiramdam na ikaw bilang isang ordinaryong tao, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon to do such things. Amen po ba? So, ang kagandahan naman po sa Lord, ang calling niya po ay laging may kasamang equipping po. Hindi po tayo sinasabak ng Lord sa isang laban na hindi po tayo handa. Amen po. So, kaya kung may mga pagkakataon po na sinasabak po tayo ng Lord sa mga bagay na akala natin, hindi po natin kaya, tandaan po natin na wag po natin isipin na kulang po tayo because ang Lord po ang patuloy na nagsusustain po sa atin. Amen po ba? Ayan. So, number 1 po, called and empowered. So, number 2 po, obedience in mission. So, pagdating naman po dito, sabi po sa verse 4 to 6, whatever house you enter, stay there until you leave the town. If people do not welcome you, leave their town and shake the dust off your feet as a testimony against them. So they set out went from village to village, proclaiming the good news and healing people everywhere. So makikita naman po natin dito sa verse 4 to 6 kung paano po sumunod ang mga disciples sa ating pong Panginoon. So sabi po dyan, they went from village to village, preaching the gospel and healing people everywhere. And sabi rin po sa Matthew 28 verse 19 to 20, therefore, go and make disciples of all nations, teaching them to obey everything I have commanded you. So dito po natin makikita yung tunay na pananampalataya po ng mga disciples at this very time. Kasi hindi lang po sila nanatiling nakikinig, sumunod rin po sila. Nakita po natin kung gaano po nila isinabuhay yung sinabi po ni Jesus at this very time. So, hindi po kasi sapat na alam lang natin yung salita ng Panginoon kung hindi po natin sinasabuhay. Ayan, so dapat makikita rin po ito sa ating mga actions natin. So, ang mga disciples po, hindi po sila nanatili kung saan po sila comfortable. Kasi po, sa mga past teachings po natin, sa ating prayer meeting, makikita po natin na kumbaga sila po ay nag-guide lamang po kay Jesus. Sila po yung katulong ni Jesus mag-minister at this very time. Pero kung isipin po natin tayo yung nasa posisyon ng mga disciples, bigla tayong sinabak ni Jesus. Siyempre, medyo may hesitation, di ba po ba? May mga katanungan rin po siguro tayo kay Jesus at that time. So, kumbaga, bakit kami, Lord? Student mo lang naman kami. Hindi kami qualified to do such thing. Pero ang sabi ng, ang nakikita ko pong ang sagot ng Lord dito is, kung qualifications ang basihan, hindi tayo pipiliin ng Lord. Tama po ba? May mas magaling po sa atin magturo, mas magaling mag-minister, mag-disciple, pero tayo po as followers ng Lord, hindi followers lang ng Facebook, YouTube, ng TikTok sa mga influencer po. Pero follower po tayo ng Lord and it is our mission po na magpahayag. At sabi nga po kanina ni Nay Sally din po ba, marami na po ang aanihin pero konti lang po ang aani, ang mag-harvest po. So, pakita po natin ang pagsunod po natin sa ating Panginoon sa kagahayag po ng kanyang mga salita, yung hindi, may boldness po tayo magsalita. Alam niyo po kahapon, pauwi po ako ng school sa isang jeep po.
natutulog na po ako sa jeep, may earpods po ako, nasa dulo po ako ng jeep. Tapos, merong isang babae po doon, may kasama po siyang anak, tapos may kasama niya po siguro nanay niya po yun. Bigla na lang po siyang nagsalita, nag-proclaim po siya. Sabi niya po, malapit na po tayo sa destinasyon ng ating pupuntahan, ng mga bahay po natin. Nag-preach po siya ng Word of God doon, yung salvation po. And nakita ko po yung mga reaction ng mga tao sa jeep. Kumbaga, kasi nga po, karamihan po sa jeep is natutulog po. Siyempre po, pagod. Hapon na po kasi yun. So, pero po, ang nakita ko rin po doon is, yung katabi ko po, pinost niya po yung video na pinapanood niya, nanonood po siya ng reels. Pinost niya po yun, tapos siguro po nakikinig po siya. Di po ba? So yung mga ganang simple ways po, nakita po natin na may impact pa rin po yun. Sabihin natin na hindi man sila fully nagtanggal ng earbuds nila, pero nakita ko po yung action na ginawa nila, na nakikinig po talaga sila. May mga nakikinig po talaga. And sabi po dyan, obedience is an act of faith. Yung pagsunod po natin sa Lord ay isang act ng ating pananampalataya. And the gospel must be shared. Totoo naman po, di ba? So, marami po nagsasabi na nalalapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya po, ngayon pa po ba tayo mag-hesitate na mag-share ng Word of God? Ayan, so, pwede po tayong maka-encounter niyan this upcoming Friday po. And sabi po sa pangatlo, ministry requires action, not only intention. Hindi lamang po sapat na nandito po tayo sa church na ito na nakikinig. So we are meant to be outside preaching the Word of God. Humahayo po tayo at umaani po ng marami pong kaluluwa dito po sa lugar na ito. So, sabi rin po dun sa part na sa verse 4 to 6, kapag po may bahay na tumanggap sa kanila, manatili po sila roon. At kung may lugar po na hindi tumanggap sa kanila, ipagpagraw po nila yung alikabok sa kanilang mga paa bilang patotoo po laban sa mga yon. So, ibig sabihin po nito, may mga tao po talaga na hindi po tumatanggap ng message ng Lord. And it's okay. Kasi po, it's not our responsibility na magkaroon ng action doon. Pero ang Lord lamang po ang truly na kayang kumilos sa kanila at mangusap sa kanila. So, wag po natin ipilit yung ating sarili sa ganon. Ang Lord na rin po nagsabi, kapag po may hindi tumanggap, tanggalin po natin yung alikabok sa ating mga paa and mag-move forward po tayo. Kasi mas may marami pong naghihintay sa atin. Amen po. So, ang Lord po ang kusang gagalaw po sa puso ng bawat tao. Kaya kung minsan pakiramdam po natin na hindi nila pinapansin, katulad po sa ating mga blessed home, may mga bahay po talaga na kahit sa kanila yung bahay, sinasabi nila na, ay, wala yung may-ari. Katulong lang ako dito, Ayan, so, minsan akala natin walang effect po yung pag-share natin ng Word of God. Pero remember this po, obedience matter more than visible results. Ang mahalaga po, sumunod po tayo sa calling ng ating Panginoon. Amen po ba? Ayan, and next po natin sa ating pong pangatlo, a life that makes Jesus known. So, basahin po ulit natin yung verse 7 to 9. Now here the tetrarch heard about all that was going on, and he was perplexed because some were saying that John had been raised from the dead, others that Elijah had appeared, and still others that one of the prophets of long ago had come back to life. Verse 9, but Herod said, I beheaded John. Who then is this I hear such things about? And he tried to see him. So, sa verse 7 to 9 po, nakita po natin yung biglaang shift. So, lumipat po yung asin kay Herod po. So, narinig niya po lahat ng nangyayari po sa ginagawa po ni Jesus, sa mga disciples po, yung ministry po nila. So, naguluhan po siya na bahala po si King Herod po. May mga nagsabi daw po na si John the Baptist daw po ay muling nabuhay. And yung iba naman daw po ay si Elijah raw po. So, sino po ba si King Herod? Ayan. So, si King Herod po kasi yung nagpapatay po kay John the Baptist po. Pinugutan po ng head. So, he beheaded John po, sinabi po dyan. So, nagawa niya po yun kasi patuloy po siyang kinokorek ni John at that time dahil kinuha niya po at pinakasalan niya po yung kapatid ng asawa niya. Kaya po nagalit si Herodias po.
Asawa ng kapatid niya pala, sorry po. Ayan, so kaya po nagalit po si Herodias, kaya po pinapatay po si John the Baptist. So makikita po natin na sinilent po talaga nila yung messenger ng Lord at this very time kasi pinatay po nila. Pero ayun nga po, nakita po natin na nabahala po si King Herod, di po ba? So yung mga narinig niya, siguro ang na-feel niya at this time, na-guilty po siya or yung nagigilty yung puso niya, hindi niya mahanap yung tunay na kapayapaan sa puso niya. So, ang maganda po dito, kahit patay na po si John, ayan, the mission of God continued through Jesus and the disciple po. Ang mga tao po ay natatahimik, di po ba? People may silence the messenger, but they can never stop the message of God. Tama po ba? Katulad po ng nangyayari ngayon, matalamak po ang red tagging. Katulad po sa KABSU, may 2 pol-sci student po na red tag. Ayan, dash 3 po namin. Kilala ko rin po. Nare-red tag po siya na aktivista raw po. Ayan, terorista pala. At miyembro po ng mga grupo na wala naman pong katotohanan. Ayan, so nakikita ko po na yung pasista po natin government is very afraid to this kind of educated people po na patuloy po nilang sinasilent ang mga kabataan po when it comes to this. Kaya sabi ko po, bakit mananatiling tahimik? Kaya po nagkakaroon ng mga ganong bagay is dahil may nakikita pong mali. Tama po ba? Ayan. So sabi nga, people may silence the messenger but they can never stop the message of God. Katulad rin po dito, maaaring kaya nilang patahimikin ang mga taong naghahayag ng salita ng Lord, pero ang katotohanan po ay patuloy at mananatili pong totoo sa ating pong Panginoon. It will never stop the message of God po. And dito po natin na makikita na kapag si Jesus po ang tunay na kumikilos, hindi po ito mananatiling tahimik lang eh. So kumbaga parang iingay talaga siya when it comes to Jesus. So makikita po ito ng mga tao. So a life touched by God cannot stay hidden. So kapag po may transformation po tayo sa buhay natin, kapag may kapayapaan po tayo sa puso natin, kahit may pinagdaraanan po tayo, kapag may kabutihan at pag-ibig na umaapaw po sa atin, mapapansin po ito ng tao. Di po ba sinasabi na parang pag nakita mo lang yung isang tao, sumasaya ka na. Lungkot-lungkot po pag nakita mo siya, masaya ka na. Di po ba? So, nagmamanifest po kasi yun na nakikita po sa buhay natin. So, at ang goal po nito, ito pong ginagawa natin ay hindi lang para mapansin tayo ng mga tao, pero ibalik po natin ang kadakilaan, yung glorification po sa ating Panginoon. Ayan, so sa conclusion po, Luke 9 verse 1 to 9 teaches us that God calls, equips, and sends His people. Our part is to trust, obey, and be a living testimony of Christ. Sabi ko sa Hebrews 13 verse 21, may He equip you with everything good for doing His will. So, ang parehong kapangyarihan po na binigay ng Lord, yung same grace and authority po na binigay ng Lord sa mga disciples, yun rin po yung binibigay niya sa atin ngayon. So, sino po ba yung disciples na tinatawag at this modern time? So, tayo na po yun. So, hindi man po tayo pinapapunta sa mga malalayo ng lugar dahil po, ayan, marami na pong subdivisions dito. Ayan, take po natin yung opportunity na yon na makapagpahayag po, makapag-share po ng Word of God. Ayan, so yun po yung calling po natin eh. So, ang tanong po sa atin ngayong gabi is, ano yung mga bagay na kayang gawin natin para sa Panginoon? What are you willing to do for the glory of God? So, minsan, akala po natin, ordinaryong tao lang po tayo. Katulad po ng mga disciples, di po ba? Ordinaryong mga tao lang tayo, wala tayong magagawa. Pero maraming tao po naghihintay po sa atin na, kumbaga, parang sabihin natin, baka tayo na pala yung answered prayer nila, di po ba? So, hindi naman po sila makakilala kung wala pong hahayo, kung wala pong maghahayag sa kanila ng salita ng Diyos. Tama po ba? So, ngayon pong gabi, ayan, so, I hope and I pray na may natutunan po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. And wag po tayo matakot na lumabas po sa ating mga comfort zones at patuloy na magtiwala po tayo sa ating Panginoon. So, yun lamang po. God bless us all. Tayo po yung mukot manalangin.
Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na katagumpayan, Lord, na aming gawain ngayong gabi. Dalangin ko po, Panginoon, na sa aming napag-aralan, Panginoon, Lord God, you have called us to be your servants, to be your followers, Panginoon. And Lord, alam namin na hindi mo kami tinawag dito, Panginoon, nang hindi kami handa, Lord God. At dalangin po namin, Panginoon, na saan pong paghahayag, Panginoon, Lord God, give us the strength, Panginoon, ang kalakasan at kapangyarihan, Panginoon, na patuloy na maihayag ang iyong salita, Panginoon, ng maayos, Panginoon, sa buhay ng bawat tao. Kapatuloy, Panginoon, na nag-aasam na makilala ka, Lord God. And dalangin po namin, Panginoon, na patuloy kang kumilos, Panginoon, sa mga labi po namin, Panginoon. And Lord God, dalangin po namin na you continue to sustain us, Panginoon, provide our needs, Panginoon, kagaya ng yung mga sinabi, Panginoon, Lord God, sa Philippians 4:19, Panginoon. And Lord God, dalangin ko rin po, Panginoon, na itong mga salitang ito ay patuloy na hindi lamang manatili dito, Lord God, sa lugaring ito, bagkus, Panginoon, ay pamuhayan po namin ang mga salitang ito at patuloy mag-manifest, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Sa inyo po namin binabalik ang pinakamataas na pagpurit, pagsamba at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. God bless us all po.